Amen. Praise God. So let's start with our message. Amen. Ang pamagat po ng ating kwento ay The Two Silver Trumpets. Ayan. So bago na naman po itong kaalaman na matututunan po natin ngayon, ito po ay matatagpuan sa chapter 10 ng Book of Numbers. Muli, hahatiin po natin sa dalawang message ang Numbers chapter 10 dahil medyo mahaba po ito at magkaiba po yung kanilang topic or story. So let us all stand and read our scripture reading that is found in the book of Numbers chapter 10 verses 1 to 2. So tayo po tayong lahat at sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! Sinabi ni Yahweh kay Moses, magpagawa ka ng 2 trompetang yan sa pinitpit na ilat. Gagamitin mo ang mga ito sa pagtawag ng pagpupulong ng taong bayan o kung kailangan ng magpatuloy sa paglalakbay ang buong Israel. Let us pray. O Heavenly Father, muli, we are asking for your wisdom, for your katalinuhan. Panginoon, nawa bigyan mo po kami ng kaalaman, Panginoon, sa bagong matutunghayan na naman po namin mga aral. Lord, anoint us with your Holy Spirit at ikaw na po, Panginoon, ang magpaliwanag, ang magpaintindi nito sa aming lahat. Kung dedepende po kami sa aming mga sarili, hindi po namin ito mauunawaan. Kung kaya, Holy Spirit, we invite you, O God, and intercede and speak to us and explain this very clearly sa bawat isa po sa amin. Now, Lord God, ay makita ka po namin dito at matuto po kami dito sa bagong leksyon na pag-aaralan po namin. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Hallelujah. Ayan. Sa mga nanonood po sa Facebook Live, kindly comment po sa chat box or sa comment section kung malinaw po ang ating audio. I hope nauunawaan niyo po ang boses ko. I hope malinaw po tayo. Kasi feeling ko dito para akong sinisipon. Kung wala naman po akong sinisipon, para akong di ba? Feeling ko lang po, para po akong sinisipon. Amen. Pero wala naman po akong sipon. Hallelujah. Amen. Praise God. So, ito po ang ating mga naging topic sa Book of Numbers up until Numbers chapter 9. And for this Sunday, ay tayo po ay nasa chapter 10 na. Again, pinamagatan po itong The Two Silver Trumpets. Dahil ito po ang title niya sa NIV or sa New International Version. Pakilabas na po ang inyong mga notes para po masagot niyo po ang tanong na nasaan si Jesus sa story at ano po yung mga natutunan natin sa kwento. So, along the journey, along the message, I hope na lahat po ng matututunan yung bago ay masulat niyo po sa inyong mga notebook or papel or sa cellphone kung gusto niyo pong mag-notes para hindi niyo po makalimutan. Or pwede niyo rin pong picturean yung mga slides para po maituro niyo din po sa ibang tao lahat ng mga nalalaman po natin sa church. Just sa church. Amen. Because it is our hope na nawa hindi po naiiwan lamang sa bahay-sambahan na to ang mga messages ni Lord, bagkus ito po ay ating naituturo at naibabahagi din po sa ating mga mahal sa buhay. Amen. And of course, nai-apply po natin ito sa ating buhay. Amen. So ito po yung ating naging topic last Sunday. The Passover and of course yung Shekinah glory or yung the cloud above the tabernacle. And just a review, yung Numbers chapter 9, di ba hinati rin po natin dyan sa dalawang message. Numbers 9, 1 to verses 1 to 14, we talk about the Passover or yung pagdiriwang ng Paskwa. Amen? Ito yung first Sunday message natin, kaya tumugma siya sa Lord's Supper. Then second Sunday, we talk about the Shekinah glory. Amen? That was last Sunday, the cloud above the tabernacle.
or natakpan ng ulap ang tonang tipan. And this is known as the Shekinah glory, na kung umaga, ito po ay tinatawag na pillar of cloud by day, at kung gabi, ito po ay pillar of fire by night. Amen. But ang general term po doon sa pillar of cloud or pillar of fire po na ito ay ang Shekinah glory. Amen. And just to summarize, ito po yung ating mga natutunan with this previous chapter 9. Una, wag nating kakalimutan ang mga ginawa sa atin ng Diyos kahit tayo ay nasa trial o paghihirap pa lamang. Amen? Kasi di ba napansin ninyo, kahit na naglalakbay pa lamang sila, hindi sila exempted from worshiping the Lord through doing the Passover. Amen? Kasi di ba usually isipin mo, pagod tayo, so hindi tayo dapat maglilingkod or mag-serve kay Lord. Pero nakita natin sa story na kahit they were under hardship, under trial, still, the Lord commanded na kailangan pa rin nila alalahanin ang kabutihan na ginawa na sa kanila. Amen? And yun yung first time na isinelebrate nila ang unang anibersaryo nung pag-exit nila sa Egypt. Amen, yung Passover. Amen? Kaya taon-taon magiging annual celebration na po yung Passover. And nung first Sunday, natunghayan natin yung pinakaunang-unang anniversary nila. Amen? To celebrate or alalahanin yung pagligtas sa kanila ng Diyos sa Egypto or Egypt. Ayan, kaya sabi dito, we have to worship the Lord even though we are still under trial. And there are still many problems along our way. Amen. Second, if we need wisdom, let's ask the Lord. Naalala niyo po yun yung nagkaroon sila ng tanong kung ano ang gagawin nila sa mga nakakahawak na mga bangkay o na mga patay. At hindi nila alam dahil wala nga din pong instruction kung anong gagawin. Pero sinagot yun ni Lord, di ba? Na kung hindi nila magagawang mag-celebrate ng Passover this month dahil nakahawak sila ng bangkay, gagawin nila yung Passover sa susunod na buwan. Amen? Kung sa susunod na buwan nakahawak pa rin sila ng bangkay, then sa susunod na buwan din po siya. So, ang celebration po na to is an invitation na hindi po siya natatapos. For as long as there's still a way, then the Lord is giving us a hope to join Him and to fellowship with Him. Amen. Because God still wants you to come to Christ. He wants everyone to join Him. Kahit gaano po tayo karumi, kahit gaano pa tayo makasalanan. Amen? Because yung paghawak ng dead body symbolizes sin. Amen? Pag nakapag-touch ng dead body noon, now we know that that dead body refers to or pertains to the sins na ating mga nakukumit or nagagawa. Amen? And number 4, ito na po yung sa Shekinah glory, we just have to let God move and follow God when He moves. Amen? And God will be our shade from the heat. Siya ang ating magiging lilim sa init. Siya ang ating magiging init sa taglamig. At siya ang ating magiging liwanag sa dilim. Amen? Malinaw po yun? Hallelujah. And where is Jesus sa story? Sa Passover, Jesus is the Passover because of Jesus, death has passed over us. Amen? Na iligtas tayo mula sa spiritual death. Second, Jesus is the Shekinah glory because Jesus is the literal, the actual, and the physical presence of God. Amen? Praise God. Ayan. So, ayan, praise God, na-review po natin yung mga previous topic natin. And so, let's open our Bible to chapter 10. Again, this is our scripture reading. For this chapter, again, hahatiin po natin ito sa dalawang mensahe. Sa verses 1 to 10, ang Tagalog po nito ay, ano po yung title nito sa Tagalog Bible po natin? Yung Magandang Balita Biblia. Sa English, 2 silver trumpets. Sa Tagalog, ang trompetang tila.
Then next Sunday, or sa next Sunday, 11 to 26, ang title po nito ay, even sa English, the first time Israelites left Sinai. So next Sunday, or next Sunday, mapapag-aralan naman natin yung for the first time, aalis na ang mga Israelita sa Sinai. Amen? Nakikita niyo po, yung first time na sila po ay maglalakbay or aalis na po doon sa bundok kung saan nakita nila or narinig nila ang 10 utos ng Diyos. Yung 10 Commandments. Amen? So, pag-aaralan po natin sa next message yung unang-unang beses na sila po ay mag-travel. Amen? So, grabe no, ilang taon na natin itong pinag-aaralan, hindi pa na sila nakakaalis. Napaka-detalyado ng mga messages ni Lord. Or in Tagalog, ang title po nito ay ang unang yugto ng paglalakbay ng mga Israelita. Amen. So let us start with verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moses, magpagawa ka ng 2 trompetang yari sa pinitpit na pila. Amen. So ang trompeta sa English is trumpet. Ayun po yung parang turotot. At ilan po yung pinapagawa ni Lord sa kanila? 2. Question, saan gawa ang trompetang ito? Sa pila. Ano yung pila? Sa English, this is silver. Okay? So, these 2 trumpets are made of silver. Hindi po siya made of gold or hindi po siya made of ram's horn. Naalala niyo po yung sa piece of the trumpet, ang gagawin nilang trumpet or trompeta ay yung sungay ng ram or ng lalaking tupa. Amen? Tama ba? Lalaking tupa ba yung ram? Or tama ba? Or lalaking kambing? Basta ram. Ram's horn. But this time, it's made out of silver. Amen? Question. Sa Bible, ano ang ibig sabihin ng silver when it comes to or in relation to ginawa ni Jesus sa atin? Napag-aralan na po natin dito sa tabernacle, di ba, made of silver yung mga socket, yung mga paanan ng mga pillar. Dahil kapag pinok-silver po ito, ikukot-kot nila yun, didig nila siya sa lupa para didikit po yung poste at magkakaroon po ito ng pundasyon para hindi po basta-basta matumba yung mga gold na poste. Nalala niyo po yung mga poste, di ba, made of gold. Sa ilalim doon may mga silver na socket na parang patusok kasi yun ang ididikit sa lupa para kahit mahangin, hindi po matutumba yung ginawa nilang tabernacle. Amen. And we have learned that silver is the representation of redemption. Amen? Kapag sinabing silver, it talks about redemption. Ano po sa Tagalog ang redemption? Sabihin nyo nga po redemption. Redemption. Sa Tagalog, ang redemption po ay pagtubos. Amen? Pagtubos. So ngayon pa lang makikita na natin si Jesus sa silver trumpet. Dahil yung silver trumpet po talaga ang bida sa message ngayon. Last Sunday, yung Shekinah glory. Amen. When we say redemption, example, isa sa inyo ay kinidnap. Okay. Sino na po rito nakapanood ng pelikula na kinidnap yung Ida? Amen. Marami po, di ba? Di ba, para mapalaya yung kinidnap, kailangan ng ransom. Amen. Kailangan ng ransom, kailangan ng pangtubos. Minsan ang pangtubos ay pera, ilang milyon yan, hingin ng mga nag-kidnap, or minsan tao, para mapalaya yung kinidnap. Amen. Ganun po ang concept or relation, katulad po nung pagtubos na ginawa po ni Jesus sa atin. Dahil para po tayong mga kinidnap ng kaaway, ng kalaban dahil sa ating mga kasalanan. At tayo po ay niredeem. Amen? Niredeem or tinubos ni Jesus para tayo po ay mapalaya sa ating mga kasalanan or sa mga kalaban. Amen? If not because of Jesus, we
will not be able to be freed or mapapalaya sa ating mga kasalanan. Malinaw po yun. That's how redemption works or relates to this silver trumpet. Amen. Sabi po dito, gagamitin mo ang mga ito sa pagtawag ng pagpupulong ng taong bayan o kung kailangan ng magpatuloy sa paglalakbay ang buong Israel. Amen? Ano po ang purpose ng silver trumpet na ito? Number 1, para tawagin yung mga tao for a meeting or pagpupulong. Or second, kapag kailangan ng maglakbay or lumipat ng ibang lugar ang mga Israelites, hihipan ang trompetang ito. Nakita niyo po? But later makikita natin na mayroon pa ibang mga purposes or use ang pag-ihip ng silver trumpet po na ito. But for now, number 1, kapag kailangan silang ipatawag or may meeting. Amen. Isipin niyo po, nandoon po kayo sa panahon nila, na milyon-milyon po kayong nagka-camping or nagka-kampo, nasa kampo, at wala pong cellphone. Wala pong internet connection. Sa tingin niyo, paano kaya sila nakakapag-usap? Or paano kaya magpapatawag ng mga tao para sa isang mga pagpupulong? Amen. Kasi ngayon madali na, for example, kailangan ipatawag yung mga elders. So mag-send na ako sa GC ng mga elders, di ba? May meeting tayo this Sunday, ganitong oras, magkita-kita tayo doon. Amen? Pero dito, para ipatawag sila, hihipan yung silver trumpet. Nakikita niyo po yung gagawin para ma-call yung attention ng mga tao. Amen? Meron po akong napakinggan na isang pastor na sa isang canteen ng school, kapag kayong mga bata ay naglalaro pa, amen, ang gagawin ng teacher nila para ma-call yung attention nila ay ganito. Papalapak push. Ulitin ko po, naririnig po yung beat ng clap. Ulitin ko po Sabay-sabay nga po tayo kung nag-guess nyo po yung rhythm ng clap. Sabay-sabay. Gusto ko sabay-sabay po tayo. Kasi kailangan ko dito ng unity. Yun po ang isa sa mga messages. Ayun. Kapag ginawa na po yun ng teacher nila, gagawin din nila, kasi ang ibig sabihin po nun, kailangan na nilang mag-stop sa kanilang ginagawa dahil magla-lunch break na po sila. Amen? Sino po dito ang nag-aral sa West Central or sa school na mayroon pong malaking bell? Amen. Kasi naalala nyo kapag recess na, di ba? Patutugin yung malaking bell. Kasi ngayon parang wala na yung bell na yun sa West Central. Naalala ko sa pinakaharap yung super laking bell. Tapos, ang saya-saya ko kapag tumunog na po yun dahil alam ko kung kakain na po tayo. Di ba kapag recess, di ba yung unang bell niya is 9:30? Pero I believe tututog muna siya ng 7:30. Kasi pag 7:30, ibig sabihin blood ceremony na. Amen. Tapos 9:30, pwede na tayong kumain. Amen. Tapos before 12, tutunog ulit yung bell kasi lunch break na. Tapos kapag alas 4 na, tutunog ulit yung bell kasi uwian na. Amen. Tapos sa simbahan, tumutunog din yung bell pag 6 a.m. yata, tapos pag 6 p.m., di ba? Pero ngayon, may mas malakas na sound yung sa market. Yung kapag 6 p.m. na, di ba tutunog yun? Naririnig niyo ba yun sa bahay niyo? Amen. So, imagine po bago tayo nagkaroon ng idea na pwedeng gumamit ng mga bell, nung time nila ay ginagawa na nila yon to call the attention of the people. Amen? Amazing, di ba? Sabi ko nga sa inyo, huwag na kayo magtataka sa mga na-discover ngayon. Kasi sa Bible pa lang, naikwento na yan. Or nangyari na siya. Kaya ganoon talaga ako na-amaze sa Bible kasi akala mo new discovery siya, pero noon pala meron na
Amen. Dalawa po yung trumpet. Bakit? Kasi kapag ang hinipan po na trompeta ay yung isa lang, sino po yung pupunta doon sa pinaka-center po ng kampo nila or sa tabernacle? Kapag ang hinipan po ay yung isa lang, sino po yung mga lalapit or pupunta po sa center ng camp nila? Specifically sa tabernacle. Kung nabasa niyo na po yung kwento, for sure alam niyo po yung sagot. Kaya ako po na tinatanong just to test kung nagbabasa po kayo at ginagawa niyo po yung assignment niyo. Sino po ang pupunta sa harap pag hinipan yung isang trumpet lang? Amen! Mga pinuno, yung mga 12 tribes, the leader. Amen. So yung unang-unang napag-aralan natin na 12 leaders ng tribe, sila lang ang pinapatawag. Pag isang trumpet lang yung narinig nila. Dahil magkakaroon sila ng pagpupulong. Sa English, ang pagpupulong ay meeting. Amen. Or gathering. Question, paano naman po kapag yung dalawang trumpet or silver na trumpeta ay hinipan? So ibig sabihin, mas malakas po ito, no? Amen. Kapag gano'n, sino po ang tinatawag or kaninong attention po yung kinokol? Silang lahat. Silang lahat. So kapag dalawang trumpet po yung tinugtog, lahat po sila ipapatawag kasi mayroon pong importanteng announcement. It could either be sila po ay kailangan ng lumipat or pumunta sa isang destinasyon or sa isang lugar. Grabe, no? At na-discover ko din po na itong silver trumpet din po na to ang ginagamit nila as a warning sound. Okay? Ginagamit din po nila ito as a warning sound. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag mayroon pong mga invader or may mga kalaban po na gustong sumako po sa kanila, itong dalawang trompeta din po ang hihipan para ma-warningan silang lahat na mayroong kalaban na paparating. Amazing, di ba? Naalala niyo po yung sa Wall of Jericho, di ba nag-aano rin sila ng trumpet? Tapos ito rin po ang gagamitin nila na sound kapag sila naman ang aatake. Amen? Kapag kailangan na nilang umatake dahil mayroong kalaban, itong silver trumpet din po ang signal ng kanilang pagluso or pagsalakay doon sa kalaban. Amazing po, no? Amen. Let's proceed. Verse 3. Kapag hinipan ng sabay, ang buong Israel ay magtitipon-tipon sa harap ng toldang tipanan. So kapag yung sound for sure ay mas malakas dahil dalawa yung hinipan na trumpet, lahat sila ay kailangang lumabas sa kanilang mga tent. Dahil mayroong important announcement. Ulitin ko po, kapag hinipan ng sabay, ang buong Israel ay magtitipon-tipon sa harap ng toldang tipanan. Toldang tipanan yung tabernacle po yun. Kapag isa ang hinipan, ang mga pinuno ng bawat angkan ang haharap sa inyo or sa iyo. Amen. Dito ko ngayon napipicture yung second coming. Kasi di ba sabi nila, bago mangyari yung second coming, may sound ng trumpet. Naalala niyo yun, yung may ganong prophecy, may ganong mga sinasabi na kapag second coming na yan, may sound ng trumpeta. At sa kwentong ito, na-realize ko na kung totoo yung silver trumpet na yan, dapat yung sound mapapakinggan ng buong mundo. Amen? Kasi meron akong mga nakita sa internet noon na may sound ng silver trumpet, pero ang nakakarinig lang ay isang particular lang na bansa. Amen? I don't know kung totoo po yung sound or gawa-gawa po nila yun. Pero na-realize ko dito na kapag may important announcement si Lord, like for example yung sa second coming, lahat po tayo ay may inform. Amen? Hindi lang po isang bansa o dalawang bansa o mangilan-ilan sila, kundi dapat fair. Buong mundo makikita talaga. Para yung tinatawag na rapture, hindi pwedeng mangyari lang yun sa Israel or sa Palestine or sa Philippines. Because buong mundo will see it. Sabi nga sa Bible, di ba, yung pagbabalik ni Jesus ay makikita ng buong mundo, ng buong sambayanan. So nakaka-amaze po yun, no? Kaya kapag may nabalita na may sound ng trumpet or may second coming, hindi naman natin nakita. So baka hindi pa yun. Amen?
Naniniwala po kayo doon. Kasi kailangan lahat po tayo ay mawi-witness yun. Kasi yun po ang magpapatunay sa buong mundo that Jesus is real. Amen? Kasi after nun, magkakaroon na ng revelation. Kasi nga di ba kukunin na mararapture na yung mga naniniwala kay Jesus. Kaya po, may iwan na yung mga damit, for example, kasi yung glorified body sasama sa Kanya. At maiiwan dito yung mga hindi kinilala si Jesus bilang anak ng Diyos. Amen? Kasi parang in other words, wala nang kaduda-duda that Jesus is the Lord of Lords, the King of Kings. Amen? Parang may great revelation na sa buong mundo. Unlike ngayon, mahirap pang ipakilala siya kasi marami ang nagsasabi, na kwento-kwento lang naman yun sa Bible. Amen? Pero pag siya na mismo ang nagpakita ng kanyang pagbabalik, kagaya yung na-witness nila yung pagkakit na sa langit, then definitely, wala na pong makakapag-question na siya po yung ipinagalang anak ng Diyos na tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Amen? Amen. Verse 5, pag-ihip ng unang hudyat, lalakad ang mga liping nagkampo sa gawing silangan. So, una po yung mga nasa east. Yan po sina Judah, Issachar, Zebulun. Susunod po sina Gad, Simeon, Ruben. Tapos, I believe, sina Gershon or sina Merari. Tapos another tribe, yung nasa west. Tapos another Levites group. Then last po yung nasa north. Amen? Yung sina Dan, Asher, and Naphtali. Don't worry kasi next Sunday, ipapakita po sa atin ni Lord yung arrangement po nila kapag magta-travel na po sila. Amen? So, sa ikalawang ihip, lalakad naman ang mga nakahimpil sa gawing timog. Kapag dapat tipunin ang kapulungan, hihipan mo ng matagal ang trompeta. So, it should be a long sound to make sure na lahat po sila ay maririnig ito at makukol po yung kanilang attention. Amen. Verse 8. Ang ihip ng trompeta, ang ihip or ang mag-blow or ang magpapatunog ng silver trumpet ay seal down ang mga anak ni Aaron. So yan po yung mga Levites. Susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. Verse 9, ayan, kapag nilusob kayo ng inyong kaaway, hihipan nyo rin ang trompeta bilang hudyat upang tulungan at iligtas kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. So ito po yung sinasabi ko na may iba pang purpose yung pag-ihip ng trumpet. Di ba kanina, ihipan ito para patawagin yung mga leaders for a meeting. Amen? Second, hihipan ito para ma-inform silang lahat na mag-travel na sila. Amen? And in this verse 9, hihipan ito kapag lulusubin sila ng kalaban or mayroong mga kaaway na lulusob sa kanila. Hihipan ninyo ang trompeta bilang warning, bilang hudyat, upang tulungan at iligtas kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Amen. Nakikita niyo po yung point po na to. At ito po yung tinatawag po nating warning sound. Amen. This is now the warning sound versus the gathering sound. Yung una kasi gathering, kasi magtitipon-tipon sila or sasama-sama sila. Pero ito is the warning sound. Amen. And at the same time, ito rin po yung sound na patutugtugin nila pag magsisimula na po yung last three feasts. Yung Feast of the Trumpet, Feast of the Atonement, and Feast of the Tabernacle. That usually happens October after yung first four na feast nila or pista nila, which is yung Passover, yung Pagpitat, Passover, unleavened bread, yung F, first fruits, tapos yung another P is the Pentecost. Amen, yung P. Tapos, after 7 months or the 7th month, hihipan nila itong trumpet na to
inform them na magsisimula na yung last 3 feasts nila. Yung trumpet, atonement, and tabernacle. Amen. Sabi po dito, if the guys who holds the trumpet, kung yung tao na may hawak ng trumpeta, nakita niya na yung kalaban, but he didn't sound the trumpet, nakita niya na yung kalaban, pero hindi niya hinipan yung trumpeta, lahat ng buhay ng mga tao ay, sabi niya, all of their blood will be on his head, or nakasalalay sa ulo noong dapat mag-ihip ng trumpet, pero hindi niya ito hinipan. But if he did, pero kung hinipan niya ito at hindi nakinig ang mga tao, the blood now is on the head of the people. Amen. Para mas malinaw, sabi po dito, the one who holds the trumpet is accountable if he didn't blow the trumpet when the Lord asked him to blow it. Amen. Ulitin ko po yung tao na may hawak ng trumpeta na dapat niya itong patulugin ay accountable, or siya ang, sabi accountable sa Tagalog, responsable, siya responsible sa buhay ng mga tao kapag hindi niya ito hinipan pero nakita niya yung kalaban. Pero kung hinipan niya ito at hindi nakinig yung mga tao sa warning, kasalanan na yun ng mga tao. Amen? Ulitin ko po kung may kaaway at nakita ito nung dapat na mag-ihip ng trumpet pero hindi niya ito hinipan, kasalanan niya. So siya ang sisisihin. Pero kung nakita niya yung kalaban at hinipan niya yung trumpeta at narinig ng mga tao yung warning but still hindi sila sumunod or nakinig, they are accountable sa kanilang mga kanya-kanya ng buhay. Nakita niyo po yun? Kaya nga po nakita ko ulit connected yung response song, yung trust and obey. Because there's no other way. Ano ba yun? Then to be happy in Jesus, we must trust and obey. Amen. Parang sa trumpet po na ito, importante po yung trust. Kasi pwede namang hindi tayo maniwala doon sa sound. Amen. Pwede namang hindi tayo maniwala doon sa warning. So napaka-importante po yung trust. Kasi kapag may sound of warning na may kalaban, pero hindi po tayo nakinig or sumunod or nagtiwala doon sa warning na yun, then tayo po ang sisisihin na, ang dapat sisihin sa ating hindi pagsunod or sa ating hindi pag-obey. Amen. Praise God. That's why, how can we now relate this sa pang-araw-araw nating buhay? Paano natin ngayon ito mai-relate sa buhay natin? Kailangan ba natin gumawa ng silver trumpet kasi hihipan natin siya? Ganun po ba ang punto natin ngayon? Hindi na po. Of course, kung gusto mong gayahin ito or gawin din ito, pwede naman po. For meeting, for example, parang yung sa bell, pwede mong gawin. Pero ang spiritual meaning na nito, ang mas malalim na kahulugan na nito is this. Tayong lahat, kaya po tayo tinawag ni Lord para magbigay din po ng warning sa iba. Amen. Lalo na nung nalaman natin na tayo pala ay mamamatay or mapupunta sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Amen. We were all warned or we've been warned sa ating mga kasalanan. However, praise God, kasi there's a way for us to be redeemed. Amen? Although, alam natin na ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Alam niyo yung verse na yun, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, amen? Ang buhay ni Jesus, ang pagtubos niya sa atin ang daan para
pagbayaran ang kasalanan po na iyon. Amen. That's why, again, praise God, dahil kahit po na ang kasalanan ay maaaring magdala sa atin sa kapahamakan or sa impyerno, for example, hindi po doon natatapos yung kwento dahil nagpadala din po ang Diyos ng paraan para tayo ay matubos. Amen? And that is Jesus Christ. That all those who will believe in Him, accept Him, will also be redeemed at tutubusin ang kanilang mga kasalanan. Do you believe that? Amen! At praise God kasi alam po natin yun. Pero ang tanungin mo nga yung katabi mo, alam ba yun ng mga kamag-anak mo? Tanungin niyo po yung katabi niyo kasi baka tayo lang po yung nakakaalam. Alam po ba ng mga kamag-anak niyo na pwede po tayong maparusahan or mapunta sa impyerno because of our sins? Na may hell. Di ba nalang niyo yung topic natin, hell is real? Just this month lang, just this year lang. Tapos yung heaven is real din. Na may langit at may impyerno. Na talagang doon papunta ang ating katawan, ang ating kaluluwa, kung hindi natin tatanggapin si Jesus. Amen. Kaya nga po alam niyo, ako po talaga, kaya po ako naging kaya po ako nagkaroon talaga ng faith kay Jesus because bago ko po makilala si Jesus, ang una ko po napag-aralan sa Bible ay ang katotohanan na mayroon pong impyerno. Amen. Kasi tayong mga tao, pwede natin isipin na gawa-gawa lang yun. Na hindi naman totoo yun. Na kahit hindi mo tanggapin si Jesus, lahat naman tayo mamamatay kasi wala naman na mangyayari after natin mamatay. Amen. Pero, paano kung hindi mo tinanggap si Jesus, tapos bigla ka na lang na-aksidente, namatay ka, tapos pagmulat mo ng mata mo, natuon ka na. Na-ending din yung suffering. Naalala niyo yung mga kwento sa Bible na yung na rich man na napunta sa hell, tapos sinasabihan niya si God na sana yung mga kamag-anak niya na buhay pa, na nasa lupa, ay mawarningan sila na totoo pala yung hell at tanggapin nila si Jesus para hindi sila mapunta sa hell kagaya niya. Naalala niyo yung story na yun? Alam ko madalas na kwento yun kapag lamay. Kasi pag nakaka-attend po ako ng lamay, madalas yun po ako yung kwento ng pastor. Yung story po na yun na yung isang kayaman, dahil hindi na siya naniniwala na sa Diyos or kay Jesus, namatay siya. Tapos nung namatay siya, napunta siya sa impyerno. So nung nakita niya na yung impyerno, tsaka nilang sinasabihan si God na sana i-inform din yung mga kamag-anak niya na totoo pala yung hell para hindi sila mapunta doon sa kinalalagyan niya ngayon. Amen! Kasi nga kung unending po ang peace, ang love sa langit, unending din po ang suffering, ang punishment sa hell. Amen? Kung walang katapusan ang peace, ang love, ang unity sa langit, dahil nga po nasa langit na tayo kapiling ng Diyos, ganoon din po, wala din pong katapusan ang paghihirap ng mga taong napunta sa impyerno. Amen! At kung naintindihan ko po yun, at naunawaan ko po yun, nakita ko po mismo sa mga Bible verses, na totoo po yun, doon ko po talaga tinanggap si Jesus nung law student po ako. At agad-agad po talaga ako umuwi sa bahay namin. Tapos, kwento ko po yun talaga sa mga tita ko, kina Auntie Rose, wala na sila ngayon, pinamamay ko, tapos sa mga kapatid ko na hell is real. Amen? Kasi noon, alam niyo po, nung estudyante pa lang po ako, lalo na nung on-site po ako na tuturo po sa mga klase, ang sinasabi ko po, nung hindi pa po ako masyadong Christian, nag-ano tayo ng church, kaya hindi ko pa ito naiintindihan, sabi ko, hindi naman ako naniniwala na may impyerno. Ganun ako lagi. Sinasabi ko, hindi naman ako naniniwala ng impyerno kasi para sa akin, itong mundo na ang impyerno. Amen. Kasi dito na yung suffering, dito na yung sakit, dito na yung magdanakaw. So ito na yung impyerno. Wala na yung impyerno na sinasabi sa Bible. Tapos kung mamamatay tayo, di tapos na yung buhay natin. Or siguro nasa langit na tayong lahat. So ganun po yung aking paniniwala noon. Nung hindi pa po ako nagbabasa ng Bible, I don't believe in hell.
I believe that this world is already the hell na sinasabi po nila. At nung nakita ko po sa Bible that hell is real, na kasi ang isa pa po na nagpatunay sa akin na may impyerno talaga ay noong may mga kamag-anak po kami na namatay, na nawalan ng pulse rate, tapos nung na-revive sila, ikinikwento nila sa amin kung saan sila napunta. Na parang madilim, tapos andun daw sila matayan, tapos nakakatakot daw yung mga tao. So in other words, they experience actual death, physical death, kasi nawalan nga po sila ng pulse rate. Mayroon po akong isang pinsan na nawalan po siya ng pulse rate for 10, namatay po siya for 20 minutes. Amen. But, naitago po siya sa hospital, tapos na-revive po siya. At ganoon nga po yung naikikwento niya na nakita niya yung impyerno, ganoon nakita niya yung nakakatakot yung lugar, madilim, mabaho. So, kung ikaw na nakakarinig ng testimony ng tao na yun, at nagpapasa ka na ng Bible, may idea ka na kung saan siya napunta. Amen! At may mga kamag-anak din naman kami na nung nawalan sila ng pulse rate, ang kinikwento nila sa amin, nakita nila si Lord. Nakita nila yung liwanag, hindi nakakatakot, may peace. Diba? So in other words, yun ay napunta sa langit. So doon pa lang sa kanilang mga testimony ay magpapatotoo that there's life after death. Amen? There's life after death. It could be either in heaven or in hell. Amen? So naniniwala ka ba sa hell, kapatid? Naniniwala kayo sa langit din naman, kapatid. Amen! At tayo mga tumanggap na kay Jesus, alam naman natin na doon tayo pupunta. Kaya hindi tayo natatakot mamatay. Amen? Hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi ni Ate Marnie nung nag-preach siya dito. Sabi niya, kung tinanggap mo na si Jesus, tapos bigla kang namatay, at nakita mo na yung langit, for sure ayaw mo nang bumalik sa lupa. Diba? Kung namatay ka bigla, tapos nasulyapan mo lang yung langit, ayaw mo nang umalis doon. Kasi there's total peace. There's total love. Walang suffering. Walang pain. So, bakit ka pa-alis doon? Amen? Pero yung mga tao na pupunta sa hell, gusto nilang makalaya, gusto nilang makawala, gusto nilang maligtas mula sa impyerno. Pero ang sabi po sa Bible, a man is destined to die once. And after that, judgment. Amen? Hebrews 9:27. Ang isang tao ay nakadestino na mamatay ng isang beses. At kapag namatay na siya, ay husgahan na siya kung sa langit o sa impyerno siya mapupunta. Amen? At ang patotoo na karapat dapat siyang mapunta sa langit ay dahil tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Redeemer, bilang kanyang pantubos, bilang kabayaran sa kanyang kasalanan. Amen? Palapakan po natin si Lord. Amen. Kaya po, itong silver trumpet po na ito, makikita niyo mamaya, is also refers to Jesus. Amen. And last verse 10. Sa inyong mga pagdiriwang, tulad ng pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan, hihipan din ninyo ang trompeta habang inihahain ang handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Sa gayon, aalalahanin ko kayo at tutulungan ako si Yahweh ang inyong Diyos. Amen? So again, this silver trumpet is a warning to all the people who do not yet receive or accept Jesus as their personal Lord and Savior. Amen? Kaya po tayo nag-aaral ng Biblia para tayo po ang mga taong ito nahihiihip doon sa silver trumpet. Amen? So nakikita niyo po yung punto ko na hindi natin kailangan gumawa ng literal na silver trumpet para i-warningan yung mga tao. Amen? Kasi kahit naman gumawa ka ng silver trumpet, kasi hinipan mo sa harapan niya, baka sampalin ka pa niya. Hindi na naiintindihan kung bakit mo siya hinipan ng silver trumpet. Amen? Pero nakita niyo rin po ba sa picture? Question, ano po yung ginamit nila sa pag-ihip ng trumpet? Ano po yung ginamit nila sa pag-ihip? Yung kanilang mga bibig.
yung kanilang mga bunganga. At ganoon din po tayong mga tao, the Lord is teaching us through this story that we also have to use our mouth to warn the people about the possible life na may encounter nila sa hell kung hindi nila tatanggapin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Nakikita nyo ngayon yung application nitong story na hindi na literal na magpipit tayo ng silver pila para magkipan natin yung mga tao. That's not the point. Ang punto po nito, dapat maging kagaya po tayo nitong dalawang magbibigay ng warning sa mga tao. Amen? Kasi, gaya nung nabangin kanina, ano po yung sabi sa kwento? Kapag nakita po nila yung kalaban, pero hindi nila hinipan yung trompeta, sila ang may kasalanan. Amen? In other words, kung alam mo na may warning, kasi nga yung kamag-anak mo, hindi pa na tinatanggap si Jesus, pero hindi mo pinakilala si Jesus, mayroon kang fault doon sa buhay ng kamag-anak mo na yun. Nakikita niyo po yung relationship ng story. Kung ikaw na alam mo na yung katotohanan na maaaring mapunta sa impyerno ang tao dahil hindi niya tinanggap si Jesus, the blood of that person is now under your head. Yun yung sinasabi niya na mayroon kang fault sa hindi pag-warning sa kanya. Amen? Pero, kung hinipan mo yung trompeta dahil alam mo na yung warning, in other words, ginamit mo yung bibig mo, sinabihan mo siya, wilarningan mo siya, natanggapin mo si Jesus habang buhay ka, dahil possible na sa impyerno ka mapupunta kung hindi mo siya tatanggapin. Okay, sinabi mo yun sa kanya, pero hindi pa rin siya nakinig. Hindi pa rin siya naniwala. Kasalanan na po niya yun. Malinaw po yung point na kung wilarningan mo siya about the existence of hell and the redemption of that person through Jesus Christ, and yet, hindi po niya pa rin tinanggap si Jesus, the blood of that person is now under his own head. Amen? Ang buhay ng tao na yan ay nakadepende na or kasalanan na sa kanya mismo dahil na-warningan na siya. Amen? That's why, ang pinaka-point po natin dito, number 1, let's use our mouth to warn people, not necessarily to warn, but more on to give them the good news. Amen? Na mayroong magandang balita na maaari silang maligtas mula sa kanilang mga kasalanan. Amen? So, tanungin mo, sabi mo sa katabi mo, na-warningan mo na ba sila? Na-warningan nyo na ba sila? Pero grabe yung challenge ito sa atin, di ba? Kasi, hello, para namang napakadali sabihin yun. Pero syempre yung sabi naman natin sa kanila, huwag naman yung way na parang makasalanan sila, no, parang pinakamukha mo sa kanila na papunta sa impyerno kasi papasalo silang hindi makinig, di ba? Of course, what I'm saying is that kapag wawarningan po sila, kailangan may love. Amen? Kaya naniniwala talaga ako sa positive discipline, yung sa pagdisiplina ng mga bata. Ang bata kasi, pag sinigawan mo yan, ipinahiya mo yan, mas lalo hindi siya nakikinig. Mas lalo siyang nagre-rebelde. Amen? Mas lalo siyang magagalit sa'yo. Pero kung winarningan mo yung bata in a positive way, sa magandang pamamaraan, mas maniniwala siya kasi you warn that person or that child with love. Amen? At ganoon din po yung gusto kong sabihin sa atin na huwag naman pag nag-warning tayo, mapupunta sa impyerno, napakasama mo. Diba? Ikaw sa impyerno ka mapupunta, sigurado ako kasi hindi mo talagang si Jesus. Pag naging judgmental na tayo, diba? Amen? Let's do this task with love. Amen? Amen. So, let's now summarize the story. Ano ang natutunan mo sa kwento? Tanungin mo yung mga katabi mo. Ano ang natutunan mo sa kwento, kapatid? Ano ang natutunan niya? May hell. Ganon. Ano pa? Magbigay ng warning. Amen. But with love. Or out of love. Ano pa? Okay, let's summarize. And again, hindi lang po ito ang pwede nating matutunan. For sure, marami pa kayong nasulat dyan na baka hindi ko siya nailagay.
But gusto ko lang po siyang isama rin sa 3 punto para hindi po ninyo makalimutan at hindi po masyadong marami yung information na ating makuha. Number 1, when God calls our attention, we must listen. Amen. Napaka-importante po dito sa message yung pakikinig. Amen. Lalo na po kung ang Diyos na po mismo ang nagsabi sa atin ng dapat natin gagawin, tayo po ay makinig. Amen. Pero sa panahon ngayon, maaaring gumamit ang Diyos ng ibang tao para tayo ay kanyang kausapin. Amen. At sa ngayon, tayo po na mga nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos ang gagamitin niya para kausapin or warningan naman po ang ibang tao. Amen. And they must listen. Second, we should be alert and attentive when God speaks. Amen. Kailangan maging alerto tayo at attentive or nakatuon yung attention natin pag nagsalita or nagbigay ng warning sa atin ang Diyos. Amen. Kasi ang problem sa atin, kapag napakalinaw na yung pinapagawa sa atin ni Lord, ang sagot natin sa Kanya, Lord, bukas na lang. Lord, next week na lang. Lord, next month na lang. Lord, hindi pa ako ready. Parang yung testimony kayo na ni Sister Angeline, nung gusto siyang pag-song lead. Tapos parang, di ba, hindi niya feel mag-song lead. Pero alam niya na ang Diyos ang nagpapakanta sa kanya. Amen. We should be alert and attentive when God speaks. Amen. Kaya kanina po, habang nag-drive po kami dito ni Princess papunta ng church, ang isa talaga sa mga prayer ko ay nanawa, maging specific si Lord sa mga gusto niyang ipagawa sa atin. Kung ano man yung ministry na gusto niyang gampanan natin, kung ano man yung ipinapagawa niyang tungkulin para sa atin, sabihin niya ng klaro-klaro, sabihin niya ng malinaw, at nawa, sumunod tayo. Amen? Kasi minsan napakaligaw na ito yung pinapagawa ni Lord. Parang kanina yung sa Master's Commission, kasi sa totoo lang parang ayoko na makikoordinate kina Bishop about that. Kasi next Saturday, busy ako kasi mag-house blessing kami ng isang Christian friend ko po. Ako po yung in-invite niya na pastor na mag-house blessing. Kaya sabi ko, baka hindi ko maharap yung coordination ng mga Masters Commission YP sa Saturday. Pero ang sabi ni Lord, dalihin mo yung mga young people mo dyan. Amen. Dahil para yan mismo sa kanila. So sa mga YP, please, I hope we have to be attentive when God speaks. Because when the Lord tells us to be there, sigurado ako po ang Diyos mismo ang gustong magpadala sa atin doon. Amen! And finally, number 3, there should be unity among God's people. Napaka-importante po dito yung pagkakaisa. Kasi pag hindi po sila magkakaisa, nasundin po yun, mahihirapan din po silang lumaban. Amen? Mahihirapan din po silang umalis. Kasi, bakit po? Kung hindi po sila nagkaisa, for example, may pag-blow na ng horn, tapos sinabi na, nalilipat, mahihirapan silang ilipat yung tabernacle. Kasi what if yung isang group ayaw nilang umalis? At yung group na yun ang in charge sa pillar. O hindi nila tatanggalin yung pillar. Amen? Yung isang group ayaw pa nilang umalis. Kasi sila naman yung in charge sa mga tela. Siyempre, hindi rin maaalis or mag-dismantle or matatanggal yung nilalaman ng tabernacle kung hindi sila susunod. So, napaka-importante din po ng unity ng mga tao para sumunod sa ipinapagawa po sa atin ng Diyos. Amen? Amen. And last question, where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwento? Of course, sabi ko nga po, silver trumpet po yung tao dito. Jesus is like the silver trumpet because He calls everyone to gather together and unite. Amen? And as we know, silver also speaks about redemption, kagaya po ng ginawa ni Jesus. Dahil, if not because of Jesus, we will not be redeemed. Amen? Kung hindi dahil kay Jesus, hindi po tayo matutubos sa ating mga kasalanan, kagaya po ng silver trumpet which talks about redemption. Amen? Again, if not because of Jesus, we are all doomed to hell. Amen? Sabi po sa Bible, kung wala po ang Panginoong Jesus,
malamang ang lahat po ng tao ay mapupunta sa impyerno. Praise God because we have Jesus, and those who accept and believe in Him will also enjoy eternal life in heaven. Amen. So do you believe in Him? Do you believe in Jesus? Amen. Do you believe that you have been redeemed by His blood? Amen. So that's all. To God be the glory. Palapakan po natin ang ating Panginoon.